Isang linggo na lang bago maghalal ang mga Pilipino ng mga lider para sa iba't ibang local at national positions. Bago ang 2025 midterm elections, ano-ano nga ba ang mga importanteng petsa at dapat tandaan sa pagboto? Sa Lunes, May 12, inaasahan ang record high na higit 68 million na Pilipinong botante, kabilang ang higit 20 million na kabataan. Magsisimula ang botohan simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa mga polling precinct gaya ng paaralan o mall. Higit 18,000 na posisyon ang kailangang punan. Ang bawat botante dapat pumili ng 12 senador, isang party list group, isang kongresista, isang provincial governor, isang provincial vice governor, isang mayor, isang vice mayor at sangguniang panlungsod o bayan. Pwedeng mag-undervote o iwang blanco ang ilang posisyon sa balota, pero huwag bumoto ng sobra para hindi sayang ang inyong boto. Maaring magdala ng listahan o kodigo, pero bawal mangampanya sa voting precinct sa mismong araw ng halalan. Ito ang unang beses na gagamitin ng COMELEC ang automated counting machines ng South Korean venture na Meiru Systems at hindi ng nakasanayang contractor na Smartmatic. Samantala, January 12, nagsimula ang election period at gun ban. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng baril sa pampublikong lugar hanggang June 11. February 11, pinayagang mangampanya ang mga kandidato sa pagkasenador at party list, habang March 28 sa mga tumatakbong kongresista at iba pang lokal na posisyon. Matatapos ang campaign period ng mga ito sa May 10. April 13, naganap ang 30 araw na overseas voting para sa OFWs na matatapos sa May 12. April 28 hanggang April 30 naman ang absentee voting. May tuturing na absentee voters ang mga kawani ng gobyerno at media na hindi makaboboto sa mismong araw ng eleksyon. May isang araw naman na liquor ban. Mula May 11 hanggang May 12, araw ng halalan, ipagbabawal ang pagbebenta o pag-inom ng alak. May 13 hanggang May 19 naman ang canvassing o bilangan ng boto at inaasahang proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa local at national positions. June 11 naman ang huling araw ng paghahain ng SOSE o Statement of Contributions and Expenditures. Para sa The Situation Report, ito si Lizelle Once ng DZRH News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.